Bumalik si Minghe sa kanyang mga kasama, at ibinalita na ligtas ang gusali at nakasarado na ang lahat ng pinto para hindi makapasok ang mga uod. Sinabi niya na makakapagpahinga na sila doon, pero kailangan niyang asikasuhin ang isang bagay at babalik siya agad. Lumabas siya agad, at tinanong siya ng isang kasama kung saan siya pupunta. Sinabihan siya na delikado ang lumabas ng mag-isa, ngunit nakasara na ang pinto. Nakita ni Minghe ang mga hindi gumagalaw na mga uod sa buong kalsada at inisip niya na hindi makakilos ang mga mutated na maggots ng ilang oras. Kumuha siya ng shortcut para agad na mapahinto si Dr. Zhao, pero anabangan siya ng 3 ipis sa isang eskinita. Tinalo niya ang mga ipis at agad na tumuloy. Natagpuan niya si Dr. Zhao na papasok na sa gusali kaya nagdesisyon siyang magtago at mag-obserba. Pagpasok ni Dr. Zhao, sinundan siya ni Minghe, at nagulat siya nang makita ang isang malaking butas sa sahig at wala si Dr. Zhao. Nakita niya ang isang hagdan na papunta sa ilalim ng butas. Iniisip ni Minghe na baka bumabas si Dr. Zhao, kaya tumalon siya pababa sa butas. Iniisip kung ano ang ginagawa ni Dr. Zhao doon, na hindi basta-basta lang iyon. Pagbagsak niya, napunta siya sa isang lugar na may mga tubo sa paligid ng mga pader. Nakita niya si Dr. Zhao na pumapasok sa espasyo kung saan, matatagpuan ang tangke ng supply ng tubig ng Lanyang. May hagdan na nakakabit sa tangke at nagsimulang umakyat si Dr. Zhao. Nagpakita si Minghe at tinanong si Dr. Zhao kung ano ang ginagawa niya. Nabigla si Dr. Zhao nang makita si Minghe. Tinanong ni Minghe si Dr. Zhao kung tunay bang nilinis niya ang dugo ng Calamity Beast mula 1 taon na ang nakalipas. Nagulat si Dr. Zhao na alam iyon ni Minghe, at sinagot niya ang tanong ni Minghe. Sinabi ni Dr. Zhao na nagkamali siya ng malaki, sa simula ay hindi niya sinadyang itago ang katotohanan, at sinabi niya kay Minghe na hindi niya sinasadya iyon. Bumaba siya sa hagdan at lumapit kay Minghe, sinabi niyang isa siyang doktor, isang nagliligtas ng buhay. Hindi niya alam na ang kanyang kapabayaan ay magdudulot ng mutisyon sa mga organismo, at nandito siya para tiyakin kung kontaminado pa ang tubig mula sa nawalang dugo sa lugar na iyon. Binigyang diin niyang gusto niyang itama ang kanyang pagkakamali. Sinabi ni Minghe kay Dr. Zhao na hindi siya superhuman at dapat ipinaalam niya ito sa mga opisyal sa halip. Nanghina si Dr. Zhao at nakiusap kay Minghe na tulungan siya dahil superhuman siya at nakita niya ang lakas ni Minghe noong sumalakay sila sa ospital. Ipinaliwanag ni Dr. Zhao na baka makulong siya kapag nalaman ito ng mga opisyal, at wala nang mag-aalaga sa kanyang pamilya. Pinakalma siya ni Minghe at sinabi na may limitasyon ang kanyang kakayahan at delikado na pahintulutan pang kumalat ang mutisyon. Sumang-ayon si Dr. Zhao at inabot ni Minghe ang kamay nito, iminungkahi na ire-report na nila ito sa mga opisyal at hayaang ang mga ito ang humawak ng sitwasyon. Masaya si Dr. Zhao sa narinig at tinanong si Minghe kung wala pa siyang pinagsabihan tungkol dito. Kinumpirma ni Minghe na wala pa, at sinabing mas mabuting ipaliwanag na ni Dr. Zhao ang lahat sa mga opisyal mismo. Tinanong ni Minghe si Dr. Zhao kung talagang doon nawala ang dugo at kung iyon ang pinagmulan ng kontaminasyon. Kinumpirma ni Dr. Zhao ngunit sinabi niyang hindi talaga nawala iyon, at inamin na hindi ito maiintindihan ni Minghe dahil isa lang siyang estudyante at maraming bagay ang hindi pa niya nauunawaan. Napaisip si Minghe na may kakaiba sa sinasabi ni Dr. Zhao ngunit hindi siya makaalis dahil hindi niya alam ang mga susunod na gagawin ni Dr. Zhao doon. Sinabi ni Minghe na hindi niya naintindihan ang sinasabi ni Dr. Zhao. Nagsimulang magpaliwanag si Dr. Zhao tungkol sa mga ipis, uod, at daga na nabubuhay sa anino ng lungsod, nagdadala ng mikrobyo at sakit na gusto ng tao na lipulin. Sumang-ayon si Minghe habang iniisip kung ano nga bang ibig sabihin ni Dr. Zhao. Tinanong siya ni Dr. Zhao kung naisip na ba niya ang tungkol sa mga tao na walang habas kung manganak, humakot, at lumikha ng industrial at kemikal na polusyon. Ipinagpatuloy ni Dr. Zhao ang pagpapaliwanag na patuloy na sinisira ng tao ang kalikasan, at umabot na ang basura sa kalawakan, kaya't ang ginagawa ng tao ay parang ipis, uod, at daga. Sumang-ayon si Minghe na dapat protektahan ang kalikasan. Paliwanag ni Dr. Zhao na sa universe, ang paglikha ng buhay ay mali mismo, hindi dapat may buhay. Ang universe na walang buhay ay napakagandang masdan, ngunit pagkakaroon ng buhay ay parang impeksyon sa isang malusog na katawan. Ang tao ang hari ng mga mikrobyo,
isang tulad ng cancer cell na walang haba sa paghahati at pagsira ng malulusog na cell. Pinaliwanag ni Dr. Zhao na habang tumutuloy ang bawat henerasyon ng tao, patuloy nila itong sinisira ang mundo, at nais pa nilang sakupin ang solar system at ang kalawakan. Walang kapayapaan at kagandahan kung saan naroon ang tao. Matapos magsermon, tinanong ni Dr. Zhao kay Minghe kung may pagkakaiba nga ba ang mga cancer cell at ang tao. Sinagot ni Minghe ang tanong ni Dr. Zhao sa pagsasabing hindi niya maintindihan ang kahulugan ng kanyang mga salita dahil isa lamang siyang estudyante at ang mga salita ni Dr. Zhao ay parang laban sa tao. Ipinaliwanag ni Dr. Zhao kay Minghe na kung may sakit ang isang tao, ang immune system ay mag-aalis ng mga mikrobyo. Iniisip niya na ang universe ay may sakit at inaasahan niyang ang universe ay lilikha ng bagay na papatay sa mga tao. Naisip niyang ang mga kalamidad, halimaw, sakuna, at katastrope ay gawa ng immune system ng universe upang tuluyang paksain ang sangkatauhan. Iniisip ni Minghe na kakaiba ang ikan-ikilos ni Dr. Zhao, at parang nababaliw. Sinabi niya kay Dr. Zhao na ang pinag-uusapan nila ay wala sa saklaw ng paksa. Ipinunto niya na pinag-uusapan nila kung paano ang pinagmulan ng polusyon na nagdulot ng mutasayon sa mga organismo ay sanhi ng kanyang pagkakamali at kung paano iyon pumatay sa maraming tao. Tinanggal ni Dr. Zhao ang kanyang salamin, at ipinahayag na siya ay isang doktor. Kapag may sakit ang mga tao, ginagamot niya sila, at ganoon din ang ginagawa niya para sa universe. Inaangkin niyang siya ang doktor ng universe at tutulungan niyang paksain ang mga tao na dumarami at kumakalat tulad ng mga cancer cell. Sinabi niyang mas mababa ang tingin niya sa mga ipis, daga, at uod kaysa sa mga tao. Walang masabi si Minghe. Inamin ni Dr. Zhao na siya ang lumikha ng polusyon, na nagsimula bilang simpleng eksperimento. Nagpasya siyang patayin ng mga tao sa Lanyang City, pagkatapos ay lahat ng tao sa ibang mga metropolitan na lugar. Iniisip niyang dapat gamutin ang lupa at ang mga tao ay dapat mawala. Binalak niyang harapin si Minghe, at nagpasalamat sa kanya sa pagiging hangal at inosente, dahil matutuloy ang plano niyang polusyonin ang buong lungsod. Sinabi ni Minghe kay Dr. Zhao na ang katimugang suburb ay na-isolate at isinailalim sa lockdown para hindi kumalat ang pinagmulan ng mutasayon. Tumawa si Dr. Zhao, at tinanong si Minghe kung kaya nilang harangan ang mga tubo ng supply ng tubig dahil lahat ng tubig sa lungsod ay dumadaan doon. Sa pamamagitan ng mga tubo ng tubig, kakalat ang pinagmulan ng mutasayon sa buong Lanyang City. Kailangan ng lungsod ang tubig mula doon para sa mga gawaing tulad ng paghuhugas ng mga gamit, pagligo, at paglilinis ng kalsada, at sa huli, mapupunta sa imburnal ng lungsod, kung saan lahat ng uod, ipis, at daga ay magmumuti. Naisip ni Minghe na napakasama ni Dr. Zhao, at nagpasya siyang umalis. Hindi si Dr. Zhao isang superhuman kaya hindi siya mapipigilan nito. Sinabi niya kay Dr. Zhao na hindi niya naiintindihan ang kanyang mga sinasabi, at sinabi niya na ipagpatuloy na lang ni Dr. Zhao ang kanyang ginagawa at aalis na siya. Nagulat si Dr. Zhao na hindi siya pipigilan ni Minghe. Naisip ni Dr. Zhao na si Minghe ay nagligtas ng mga tao sa ospital bilang isang bayani at gusto niyang iligtas ang lungsod. Habang papaalis si Minghe, sumagot siya na siya ay takot para sa sariling buhay, isang basura na hindi tinanggap sa Superhuman Institute at hindi siya kwalipikado maging bayani. Sinabi ni Dr. Zhao kay Minghe na matalino siya sa hindi paghadlang sa kanya at sinabi niyang kailangan lang niyang ibuhos ang dugo sa tangke at matatapos na ang kanyang plano. Kahit dumating pa ang mga opisyal, magiging huli na. Habang kinukuha ni Dr. Zhao ang dugo mula sa kanyang bulsa, napagtanto niyang wala na ito. Naalala niya na hinawakan ni Minghe ang kanyang dibdib habang nag-uusap sila. Nagngit-ngit si Dr. Zhao sa galit, at nag-transform, inutusan si Minghe na ibalik ang dugo. Nag-isip si Minghe kung ang transformation ba ni Dr. Zhao ay dahil sa kanyang kakayahan ngunit agad niyang napagtanto na si Dr. Zhao ay nag-eksperimento sa kanyang sarili para sa mutasayon. Nakita niya ang isang bagay na bumukol sa kanang balikat ni Dr. Zhao. Hinawakan ni Dr. Zhao ang bukol, tinanggal ito mula sa kanyang balikat, at itinapon kay Minghe. Ang masa mula sa balikat ni Dr. Zhao ay naging apat na maliit na paa na halimaw na may matalim na mga binti tulad ng mga talam. Mabilis na tumalon ang mga halimaw para umatake,
ngunit ginamit ni Minghe ang mga ito upang makalabas sa butas. Nang bumagsak si Minghe sa tabi ng butas, napansin niya ang konkreto at ginamit ang Mystic Punch upang harangan ang butas. Nang tumalon ang halimaw, nataman nito ang matigas na konkreto at tumama ang ulo. Naaamoy ni Dr. Zhao ang dugo ng Calamity Beast dahil puno ng dugo nito ang kanyang katawan, at iniisip niyang hindi makakatakas si Minghe. Tumakbo si Minghe sa isang eskinita habang iniisip na kung malakas ang isang malaking mutated na daga, mas malakas pa ang isang mutated na tao. Inisip niyang hindi niya kayang labanan si Dr. Zhao at hindi tumungo sa direksyon ng kanyang grupo dahil tiyak na mamamatay silang lahat kung mahuli sila. Nagpasya siyang patagilan ng oras hanggang sa dumating ang mga opisyal upang kunin ang dugo ng Calamity Beast. Sa kanlurang bahagi ng abandonadong gusali, ang Munlo ranked si Huang Feng ay natapos na sa extermination. Ang Munlo ranked si Xiaoran ay nakaupo sa katawan ng mutated na ipis at sinabi rin niyang tapos na sa kanilang lugar. Ang Munlo ranked si Liao Xiaojiang ay iminungkahi na bumalik na sila dahil naubos na ang kanyang magic power. Sinumon ni Luo Kaisha ng kanyang mga puppets pabalik, at masaya siya sa kanilang nakuhang gantimpala. Biglang lumiwanag ang metal plate na kinatatayuan ng kanilang healer, at siya ay itinapon paitaas. Mabilis na kumilos si Xiaoran para iligtas siya. Lumabas ang mutated na si Dr. Zhao mula sa butas. Sinabi ni Huang Feng na may bagong nabaliw na dumating. Iminungkahi ni Liao Xiaojiang na mabilis nilang tapusin ang mutated na si Dr. Zhao bago maghanap ng lugar na mapagpapahingahan. Natuwa si Luo Kaisha na makakita ng malaking halimaw, at agad na kinuwenta na maaaring makakuha sila ng 100,000 kung papatayin nila ito. Tinansa niya rin kung magkano ang makukuha ng bawat isa at inisip na mas madali ito kaysa pumatay ng mga uod. Sinabi ni Huang Feng kay Dr. Zhao na isa siyang nakakadiring halimaw at malas siya sa pagkikita ng grupo ng mga Munlo rank na superhuman. Pabulong na sinabi ni Dr. Zhao sa kanyang sarili na ang pinakamagandang lunas ay lipulin silang lahat. Bigla niyang hinawakan si Huang Feng gamit ang kanang kamay. Ginamit ni Huang Feng ang kanyang kakayahan upang umatras at umiwas ng mabilis, nilate niya si Dr. Zhao dahil sa kabagalan nito. Ngunit nang hamaba ang braso ni Dr. Zhao, biglang bumalot ang malamig na pawis sa kanyang mukha. Hinawakan ng mutated na si Dr. Zhao ang leeg ni Huang Feng at itinaas siya. Itinaas niya ang kaliwang braso, at may tumubong mga tinak na tumusok kay Huang Feng. Nagsimulang magbilang si Dr. Zhao ng 1. Nagalit si Xiaoran, at mabilis na sinaksak ang mutated na si Dr. Zhao, at inutusan itong bitawan si Huang Feng. Nakita niya ang sugat ni Dr. Zhao na nagsara, ngunit umatake pa rin siya habang tinatawag siyang pangit at nakakadiring halimaw. Nang lumapit si Xiaoran sa mutated na si Dr. Zhao, basta na lamang siyang hinampas ni Dr. Zhao sa dibdib gamit ang kaliwang kamay. Bumagsak si Xiaoran sa sahig at itinapon ni Dr. Zhao si Huang Feng sa tabi niya, at nagbilang ng 2. Tinanong ng mutated na si Dr. Zhao ang natitirang mga kasamahan kung masaya ba sila na namatay ang kanilang mga kasama dahil pwede na nilang makuha ang bahagi ng gantimpalang pera. Ang natitirang grupo ay nanginginig sa takot at pawis na pawis. Dinilaan ng mutated na si Dr. Zhao ang kanyang labi, at lumabas mula sa butas ang 4 na mutated na halimaw mula sa kanyang katawan. Sinabi niya na nakakapanghinayang at nagmamadali siya, kung hindi, mas gugustuhin niyang paglaruan muna sila. Nakaamoy ng kakaiba ang isa sa mga maliit na halimaw at biglang tumakbo papunta sa isang direksyon. Sinundan ni Dr. Zhao ang 4 na maliit na mutated na halimaw. Nakaramdam siya ng kasiyahan sa pag-alam ng kinaroroonan ni Minghe at planong gawing pira-piraso ito. Ang 4 na mutated na halimaw, kasama si Dr. Zhao, ay nagsimulang magmadaling tumakbo papunta sa kinaroroonan ni Minghe. Nakaramdam si Dr. Zhao ng kasiyahan sa ideyang masisira niya si Minghe. Samantala, si Minghe ay tumatakbo sa mga kalye nang mapansin niyang sinusundan pa rin siya ng 4 na mutated na halimaw. Kahit sigurado siyang naligaw na niya ang mga ito, nahanap pa rin siya ng mga halimaw sa gitna ng komplikadong mga kalye. Inisip niya na sinusundan siya ng mga ito sa pamamagitan ng amoy. Natutuwa siya na hindi kasing bilis ni Dr. Zhao ang 4 na halimaw. Tinawag niyang mga lymphoma beasts ang grupo ng mga mutated na halimaw na nagmula sa katawan ni Dr. Zhao. Naging determinado siyang pigilan si Dr. Zhao sa pagkuha ng kanyang dugo.
Habang tumatakbo, napansin niyang may isang abandonadong gasolinahan, at ginamit niya ang gasolina upang bahagyang itago ang kanyang amoy, umaasang mabibigyan siya nito ng sapat na oras upang makalayo hanggang dumating ang tulong. Pagpasok sa grocery store ng gasolinahan, nakita ni Minghe na 3 sa mga halimaw ay hindi huminto sa estasyon at patuloy na tumakbo, habang ang ika-4 ay papunta sa kanyang direksyon. Sinundan ni Minghe ang ika-4 na halimaw at nagtago sa likod ng estante, handa siyang umatake nang mapansin niyang huminto ang mga yapak, at nang tumingin siya ay nakita ang kanyang refleksyon kasama ang ika-4 na halimaw sa salamin, handa itong umatake. Mabilis na umiwas si Minghe, dahilan upang mahulog ang estante sa halimaw. Tumakbo siya papunta sa pinto, ngunit huminto upang mag-isip. Naisip niyang madaling masusundan siya ng ika-4 na halimaw dahil sa matinding pang-amoy nito, kaya't nagpa siyang labanan ito kaysa magpatuloy sa pagtakas. Tumalon ang ika-4 na halimaw gamit ang matutulis nitong kuko upang umatake. Wala nang mabisang medium sa paligid kaya't nagpas siyang labanan ni Minghe ang ika-4 na halimaw gamit ang kanyang sariling katawan. Iniwasan niya ang pag-atake ng halimaw, at pinatama ang kaliwang kamao nito sa tiyan ng halimaw, dahilan upang tumilapon ito sa isang sako ng harina. Sumabog ang sako ng harina at napuno ang lugar ng puting alikabok, na nagpapababa sa kanyang paningin. Nagkaroon ng pagkakataon ng ika-4 na halimaw upang umatake at sinunggaban si Minghe. Hindi inaasahan ni Minghe ang biglang pagdakma ng halimaw sa kanyang mga balikat, na may isang paa nito na nakatapak sa kanyang kanang braso, dahilan upang bumagsak siyang paatros, at nakapatong ang halimaw sa kanya. Sinubukan ng halimaw na kagatin ang ulo ni Minghe ngunit nagawa niyang umiwas, dahilan upang bahagyang mawala ng balanse ang halimaw, at lumuwag ang pagkakahawak nito sa kanyang mga balikat. Sa mabilis na galaw, pinuntirya ni Minghe ang panga ng halimaw gamit ang kanyang kanang kamao, at sinundan ng sunod-sunod na suntok upang hindi makabawi ang halimaw. Nang matiyak niyang hindi makakaiwas ang halimaw, ibinuhos niya ang buong lakas sa isang malakas na suntok. Tumama ang suntok sa pader ng tindahan, at isang malaking butas ang lumitaw sa labas ng tindahan, ipinakita ang walang ulong katawan ng halimaw na nakasandal doon. Kalma si Minghe na tumalikod at naglakad palayo mula sa eksena. Samantala, sa kalye, sumirit ang madilim na kulay ng dugo mula sa balikat ni Dr. Zhao. Galit na galit si Dr. Zhao at isinumpa si Minghe, bago pumunta sa istasyon ng gasolina, kung saan pumasok siya sa supermarket at natagpuan ang patay na halimaw. Upang matalo si Minghe, napagtanto ni Dr. Zhao na kailangang mag-evolve ang natitirang 3 halimaw. Inutusan niya ang mga halimaw na kainin ang patay na nilalang, na naging sanhi ng kanilang paglaki at pagkakaroon ng matutulis na buto sa kanilang mga gulugod. Ngayon, may pinahusay na pandama sa amoy, mas mapanganib ang mga halimaw kaysa dati. Inutusan sila ni Dr. Zhao na hulihin si Minghe ng buhay at walang pag-aalinlangan. Ang mga halimaw ay tumungo sa isang tiyak na direksyon. Tumakbo si Minghe sa kalsada hanggang makita niya ang 3 halimaw na sumugod patungo sa kanya. Nagtaka siya kung paano siya natunto ng natitirang mga halimaw kahit pinatay na niya ang isa na may mataas na pandama sa amoy. Ang mga halimaw ay mabangis na tumatahol at tumatalon sa mga nakaparadang sasakyan. Napansin ni Minghe ang pagbabago sa tahol ng halimaw, na ngayon ay mas nakakatakot. Habang tumatakas siya, natanong niya ang isang amusement park at naisip na ito ang angkop na lugar, puno ng mga makinaryang magagamit niya kapag nakarating na ang mga halimaw. Naniniwala si Minghe na magiging mas malakas siya hanggat mayroon siyang natatanging paraan upang maiwasang masunog habang ginagamit ang blazing punch. Nagdesisyon siyang hugasan ng gasolina sa kanyang katawan kahit pa kayang matunten siya ng mga halimaw. Sa halip na magtago, mas pinili ni Minghe na patuloy na kumilos. Nagplano siyang lumikha ng distansya sa pagitan niya at ng mga halimaw at patayin ang mga ito isa-isa, alam niyang wala siyang laban kay Dr. Zhao. Habang palubog ang araw, naglakad si Minghe sa amusement park. May mga yabag sa bubong na narinig niya, at nang siya'y tumingin, nakita niya ang nag-evolve na halimaw. Namangha si Minghe sa malaking paglaki ng nilalang. Tumalon ang halimaw mula sa gusali na may hawak na palakol sa kaliwang kamay, at bumagsak sa lupa gamit ang talim nito. Naiwasan ni Minghe ang atake sa tamang oras ngunit napansin niya ang mas mataas na lakas ng halimaw.
Muling umatake ang halimaw, ngayon ay hawak na ang palakol sa kanang kamay. Sa kabila ng walang tigil na mga atake, nagawa ni Minghe na iwasan ang bawat hampas. Umatras si Minghe, at napansin niyang bumagal ang bilis ng halimaw. Nagdesisyon siyang harapin ang halimaw at lumaban. Bigla, lumitaw ang dalawa pang halimaw, bawat isa'y pinalilibutan si Minghe. Para makalayo, tumakbo si Minghe papunta sa riles ng roller coaster. Plano niyang labanan ang mga halimaw isa-isa sa makitid na riles para magkaroon ng advantage. Habang umaakyat siya sa riles, ginamit niya ang Mystic Punch Element Extraction sa kanyang mga kamao. Pagdating sa itaas, nang tumalon ang isang halimaw para umatake, agad siyang sumuntok gamit ang metal na natakpan na kamao para ihinto ang atake, at magpalabas ng shockwave. Natamba ang balanse ng halimaw at tinuhog ito ni Minghe gamit ang kanyang kanang kamao, dahilan para ito'y mahulog mula sa riles. Ang Mystic Punch, pagkatapos sumipsip ng metal, ay kayang tumagos sa mga halimaw na nasa antas ng nag-evolve na mga halimaw na may Warlord rank. Buo ang kumpiyansa ni Minghe sa harap ng nag-evolve na mga halimaw, patuloy siyang umabante. Ang harapang halimaw ay patuloy na sumusugod habang ang isa naman ay pilit na umaakyat sa mas mababang bahagi ng riles upang makapwesto sa likod niya. Sinugod siya ng harapang halimaw gamit ang mga matutulis na kamay na parang palakol, ngunit iniwasan, at sinalag ito ni Minghe gamit ang kanyang kanang braso. Ginamit ni Minghe ang pagkakataon at inihampas ang kanyang kaliwang kamao sa dibdib ng halimaw, ngunit mabilis na nagkaroon ito ng ribcage na buto bago tamaan. Tinangay ang halimaw, ngunit hindi tumagos ang suntok ni Minghe dahil sa armor nito. Labis siyang nagulat sa bilis ng pag-evolve ng mga halimaw. Ang halimaw sa ilalim niya ay nagtangkang kagatin siya ngunit mabilis siyang umiwas. Ganti niya'y sinipa ang leeg ng halimaw. Ngumiti ang halimaw at nagkaroon ng matutulis na buto sa leeg nito. Naisip ni Minghe na ang komposisyon ng mga halimaw ay kakaiba. Ang halimaw sa ibaba ay umakyat sa itaas na bahagi ng riles at ang itinapon na halimaw ay bumalik at ngayon ay nasa likod na niya. Napaligiran siya ng dalawang halimaw. Sinalag, sinuntok, at iniwasan ni Minghe ang mga atake ng sabay na halimaw. Ang halimaw sa harapan ay napalapit ng husto, at ginamit ni Minghe ang pagkakataon para suntukin ito sa pangagamit ang kanyang kanang kamao, habang inaasinta ang halimaw sa likod gamit ang kaliwang siko. Nawalan ng malay ang halimaw sa likod habang ang nasa harap ay nananatiling gising at patuloy na sumusugod. Patuloy ang laban ni Minghe at ng halimaw, at siya ang nagtataboy sa halimaw paatras. Sa wakas, nawala ang bentahe ng halimaw matapos matamba ang isa. Ibinigay ni Minghe ang isang malakas na kaliwang suntok. Nag-cruise ang mga braso ng halimaw at naharang ang suntok. Muling umarap ang halimaw kay Minghe, tila nang aasar dahil kulang siya sa lakas. Gayunpaman, hindi nagpadala si Minghe sa pang-aasar ng halimaw. Papalapit ang halimaw nang biglang umandar ang roller coaster. Hindi napansin ng halimaw ang paggalaw at nasagasaan ito ng roller coaster. Nakabitin si Minghe sa isang bakal sa pagitan ng mga riles habang umuusad ang roller coaster. Naisip niya, bago siya makaharap sa nag-evolve na mga halimaw, pumunta muna siya sa control room at siniguradong may kuryente pa para gamitin ang roller coaster sa paglipol sa mga natitirang halimaw. Habang nakabitin pa rin si Minghe, tinansya niya na kung mahulog siya mula roon, mababali ang kanyang mga binti o maaaring agad siyang mamatay. Ang halimaw na nawalan ng malay ay muling nagkamalay at ngayon nakabitin din sa bakal malapit kay Minghe. Ginamit ng halimaw ang buntot nito para makabitin sa bakal, at umatake kay Minghe gamit ang dalawang palakol na kamay. Napilitan si Minghe na bumitaw sa bakal para masalag ang atake ng halimaw. Hawak niya ngayon ang mga palakol na kamay ng halimaw, at napagtanto niyang kung mabubuhay ang mga halimaw mula sa enerhiya ni Dr. Zhao, bawat halimaw na mamatay ay bahagi ng pagkatalo ni Dr. Zhao. Hinayla niya pababa ang halimaw habang nahuhulog, at bumitiw ito sa bakal, iniisip na kahit mamatay kasama si Minghe, ito pa rin ang tagumpay. Hinayla ni Minghe pababa ang halimaw at inasinta ito bilang pampalambot sa pagbagsak. Sumigaw ang halimaw sa takot sa kanyang kapalaran. Bumagsak ito sa lupa at umakyat ang alikabok. Lumabas si Minghe mula sa usok, at nilinis ang kanyang suot, iniisip na natamo ng halimaw ang nararapat para sa pagiging mapagmataas.